Ito huling namataan si Tinding. Sir, paano ka nakasisiguro na pupunta dito si Aling Tinding? May report na may tumalon na lalaki sa City Hall. Namataan kasama at katrabaho ni Tinding. Dito tinala yung bangkay. Sir, bakit mo ba ako sinama rito? Di mo ba ako naintindihan? Yung narinig? Inutusan ako ni Vice Mayor na tiktikan si Tinding. Agaw pansin kung isang pulutong dinala ko. Sir, Pwede ba, Mando? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Sumunod ka na lang. sir. Ito po yung katawan ng tumalon sa City Hall. Maiwan ko muna ako kayo. Salamat. Huwag na huwag mo itong kakalimutan, ha? Kung nasaan ka, nandun din ako. Hanggang sa ating pagtanda. Matilde, marami akong pangarap sa buhay. At sa lahat ng pangarap na to, gusto ko kasama kita. Pumapahig ka bang ako maging kabiyak ng iyong puso? Oo, siyempre. Oo. Nung nawala ka sa akin, naniniwala ako. Umaasa ako na magkikita tayo. At hindi ako binigong pakinggan ng langit. Hindi na ako papayag na kunin ka ulit nila sa akin. Bitawan mo siya! Tandang ko kay Alfredo ang buhay ko. Handa ko itaya ang buhay ko para sa'yo. Patawad sa gulong pinasok mo nang dahil sa buhay ko. Patawad sa kinalabasan ng matagal mong paghihintay na magkasama tayong uli. Pero masaya ako na sa hanggang huli, tayo ang magkakampi. Hindi ako panghihinaan ng loob. Itutuloy ko ang laban sa mga gilero. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo. Alfred, mahal kita. Sir. Sir, sila Congressman. Sir. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Palaasan mo ang mata mo. Sigurado ako ang susunod na hakbang ng mga yan ay makipagkita kay Tanggol. Tinding, bikiramay kami, ha? Ano ho ba talagang nangyari? Sabi ho nila, sadyang tumalon daw ho si Mang Alfredo. Hindi kayang gawin na ni Alfredo. Mga gilero ang may kagagawa nito. Pinuntahan lang naman ako ni Alfredo para ipagtanggol kay ng Gustavo. Kinuha nila si Alfredo, kinulong ako. Nung makalabas ako, doon ko na lang nakitang nahulog na si Alfredo. Pinapahamak, nilalason, at ngayon pinapatay na nila mga taga-Maynila. Kailangan mamulat ng lahat sa katotohanan ng mga gerero ang pumapatay sa lungsod natin. Dapat malaman nila ang tunay na pumatay kay Mang Alfredo. Lahat ng CCTV camera, pinacheck ko yan eh. Nung oras mismo namatay si Alfredo, maniwala kayo sa hindi gumagana. So sa ngayon, wala pa talaga tayong ebidensya kung anong nangyari.
namatay si Alfredo na tayo lamang nakakaalam ng buong katotohanan. Pero napakaraming kasalanan ng mga Guerrero na kailangan nilang pagbayaran. Doon lang natin mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Alfredo. May mga dokumento akong mga OR, CR na mga lumang ambulansya na binili nila. Ang orihinal na may-ari, si Divina Mondragon. Ibina mo ng dragon. Sige, Tinding. Papaimbestigahan ko yan kung sino yung Mondragon na yan. Salamat. Salamat sa inyo. Kami na ho munang bahala sa pag-aasikaso kay Mang Alfredo. Hindi. Kailangan umuwi muna tayo. Magpahinga muna. Kailangan namin ang lakas mo para lumaban sa mga Guerrero. Salamat sa inyo. Roda, hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Alfredo. Tinding, hindi natin kayang tapatan ang mga Guerrero. Kailangan kong makausap si Tanggol. Kailangan malaman niya ang lahat ng katarantaduhan ng mga Guerrero at ang lalim ng korupsyon nila, kasama ang mga kasosyo nila sa negosyo. Paano mo makakausap si Tanggol? Si Mirna, siguradong may contact siya sa anak niya si Enteng. Siya ang connection natin kay Tanggol. Oo, sige. Oo, pero Tinding, gabing-gabi na. Bukas na lang. Ang panganib eh. Baka tayo naman ang balikan ng mga Guerrero. Bukas na lang, ha? Sige na. Tara na. Tayo na. Sundan mo. Sir, wala namang kasalanan si Allen Tinding sa mga Guerrero, ah. Tsaka namatayan sila, sir. Baka kaya nagmamadaling umuwi, eh. Magdadalamhati sila. Sabi ko sundan mo. Bisa mo. Yes, sir. Anak ng! Anong klaseng buhay to? Nang dahil sa kapalpakan ninyo, napasugod ako sa City Hall. At sana buhay pa si Alfredo na lalong tumindi sa marang loob sa akin ni Matilde. Wow! Talaga? Pa? Dapat nga magpasalamat ka sa amin eh. O ngayon wala ka ng karibal. Pwede mo nang diskartehan si Matilde all you want. Baka mas mabuti pa nga. Para di na umepal yung babaeng yan sa buhay natin. Speaking of, di ba jowa ni Matilde yung Alfredo? Ngangawa yun sigurado. Sunod na natin siya. Tumahimik ka, Jackie. Tumahimik ka! Ang isipin mo yung problema yung City Hall. Huwag niyo pakikialaman si Matilde. Papa, hindi kailangan umabot doon. Nakaposisyon tayo eh. Kontrolado natin ang narrative. Pwede tayong gumawa ng kwento na papabor sa atin. Well, the narrative as usual. Sige nga, see if you can still control this. Ano yan? Gusto kong humingi ng tawad doon sa mga nasaktan namin, doon sa pamilya ng mga naging biktima ng ginawa namin. Ang mga Guerrero po ang nagbigay ng budget sa amin para sa mga relief pack dun sa mga nasunugan. Ang binigay pong budget sa amin, 800 pesos. Pero ang totoo po yung bawat relief pack, iki-15,000 po. Gano'n sila kaganin. Ginagamit niya lang po tayo.
Maniwala po kayo. Ginamit din po kami ng mga girero para bumili ng mga boto ninyo. Gusto kasi nilang manalo lahat ng mga girero. Dinaya po nila si Tanggol. No! No! This can't be happening! Kuya, sinisiraan ako niya dahil kinakampi niya si Tanggol. Paano nakapagsalita silang dalawa, ma? Sinisiraan? O nilulugar nila ang totoo yung kulay? Ha? Mga manggagansya yung mga yon. Walang maniniwala sa kanila. Maglabas tayo ng statement. Siraan natin sila. Una tayong siniraan nila. Di ba parang huli na ang lahat para dyan, Jackie? Huwag na nga kayong maglokohan. Mahirap ng burahin yan. Ang mga tao, unti-unti nang nagigising sa mga pinaggagawa ninyo. Grabe. Grabe kayo! Shame on you! Shame on all of you! Tulong sa nangangailangan. Pero inuna niyo yung mga bulsa ninyo. You greedy, heartless politicians should all burn in hell! Shut up, Erica! Wala kang alam sa politika. Huwag ka nang sumausaw. Oh, really, kuya? Yeah, really? Ha! Tao rin ako! Yeah, that's right. Walk out! Hoy, higil ito! Panahon lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan nyo matatakasan yung multong ginawa ninyo. Panahon lang. Ano gagawin natin? Hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam na makapagsasalita pa yung mga yun bago natin sila iligpit. Hindi ko naman alam. Ma, that's just hearsay. Okay? That's hearsay. It's their word against ours. Sige dito, hindi na mangmang ang taong bayan ngayon. Mayroon nagsalita laban sa atin pagkatapos pinatay. Ano sa tingin niyo ang iisipin ng mga tao? Ha? Sino ituturo nila? Sino? What was Ma supposed to do? Huh? They threatened us. And we're the guerrillos. We don't let that stuff get away. Alam niyo kung anong problema niyong dalawa. Kumikilos kayo na hindi niyo iniisip kung ano ang magiging resulta ng actions ninyo. Yung taong pinapatay ninyo? Yun din ang taong hihila sa inyo sa hukay. Gawa natin ang ilang ano. Ako pa. Oo. Lumiliit na ang mundo ko. Hindi dapat nila pwedeng malaman kung ano ang ugnayan namin ni Tanggol. Hindi lang para sa kaligtasan ko, kundi lalo na kay Ponggay. 40%. Kailangan ko makahanap ng malakas na ebidensya laban sa mga girero para makagkanti sa ginawang pangnalaglag sa akin ni Roberto. SP, may kausap akong malaking buyer. Gusto makita ang kalakal natin. Maaari ba akong padala ng sample? Siya nga, ha? Sige. Pag-usapan natin. Ayos. Maro. Sama ka. Usap tayo. Uy. Wow. Wow. Halo.
asin kong drogang ito. Paldo-paldo kita natin dito. Siguraduhin mo lang na hindi pumalpak yung buyer mo. Ayoko mabulilyaso na naman tayo. Relax! Relax! Ang planuhin natin ay kung paano natin ipupuslit ito ng maayos. Sige sir, ako na magdiligpid dito. Ayos. Pinapa-request sa akin ni Sir Spinelli. Ano ba? Isa mo, napatawag tayo ni Angkong. Sige. Tatawad yun, sigurado. Pero tingin ko, hindi ganun kalaking... Angkong, kailangan tayo mag-ingat. Pakiramdam ko may masamang pinaplano si Mauro. Nakita namin siya kanina. Parang binibidyohan yung mga epektos natin. Ano mga pinagsasabi niyo? Ba't naman niya gagawin yun? Lucio, kung hindi natunugan ni Mauro Garcia na NADCOM yung mga nakipagtransaksyon sa atin, naghihimas na tayo ng rehas ngayon. Kalokohan itong dalawang to. Eh paano kung pakanaan niya lang pala yun? Para mapalapit siya sa atin. Sa bagay, pulis siya, hindi ba? Oh. Paano kung pulis pa rin siya hanggang ngayon? Mahirap na magtiwala. Baka pinasok na tayo dito ng daga. Bagman dati ni Vice Mayor. Si Mauro. Bata niya. Angkong, mauna na po ako. Sige, salamat, Mauro, ha? Good job. Sige. Basta, mag-ingat ka, ha? Sige. Dimples! Dimples! Pabukas! Ito na! Teka lang! Ito na. Bukas ng pabukas eh. Dimples, umayos ka. May mga bisita tayo. Magandang gabi. Tanggol! OMG, magandang gabi! Andito ka ba para bisitahin ako? Talaga? Kumain na ba kayo? Anong gusto niyo kainin? Dimples, Paghahanda ko ikuha kayo. mo na sila ng mainom. Inuutosan mo ba ako? Ayaw mo silang Ay, pagsilbihan? hindi. Pongga, ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Ito talaga, di ba? Ano bang gusto nyo? Kape, juice, soft drinks, bibili ko kayo. Ganito na lang. Bibili ko na lang lahat ng gusto nyo para may options ka, okay? Bye, guys! Anong ka pa? Ito, pasok tayo. Teng, may iwan na lang kayo dito. Ako nakakausap kay Ponggay. La, may bisita tayo. Ay, kasama mo si Pogi. Magandang gabi po, La. Ay, hindi ko na kayo istorbo yan, ha? Paghahanda ko kayo ng makakain, ha? Eh, wag na wala. Ayos lang ako. Turing mong bahay mo to. Upo ka. Kakain kayo. Tanggol, dito tayo sa labas. Peng, kaya delikadong andito tayo ulit. Ang bihira talaga si Tanggol. Sobrang bilis magtiwala. Sigurado ako, isang araw, darating ng mga polis dito. O mga kalaban natin. Sigurado, tatiktikan na nila na lagi tayo nandito. Wala tayong magagawa. Di ba nga, titiwala tayo kay Ponggay? Pag-usapan na natin yan eh. Sumunod tayo kay Tanggol. Huwag kayong mag-alala. Alam ni Tanggol yung ginagawa niya. O kung mabulilyaso man, edi basta kumanda na lang tayo. Angkong, ayun si Mauro. Saan kaya pupunta yan?
Anong ginagawa niya rito? Para malaman natin, isundan natin. Tara, tara. Lucio, Lucio. Mag-iwalay tayo. Tutukan mo siya dito. Babantay ako. Tama? Teka, dito tayo. Ba't ka nga pumunta dito? Anong gusto mo sabihin sa akin? Ponggay, Ano? may importante ako sasabihin sa'yo. Nakita namin kanina si Mang Marsing at si Aling Nita doon malapit sa City Hall. Binubugbog sila ng mga tao at halos patayin. Ano? Eh oo nga. Dapat lang kasi ang daming taong namatay. Tinulungan namin sila at kinausap. Inalam namin kung ano talaga totoong nangyari. Ang sinabi nila, nagbenta sila sa mga gerero ng isang mga produkto na ipinamigay doon sa mga tao na sunugan. Pero binenta lang nila ito sa halagang 800 pesos. Pero ang totoong halaga nito ay 15,000 pesos kada tao. Totoo ba yan? Pakagahaman talaga ng mga girero na yan. Ang ibig sabihin lang nun, lahat ng bagay pinagkakakitaan nila at niloloko nila ang mga tao. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang Magandang gabi po. Bakit? Sabihin mo na. Sabihin mo na, Ponggay. Kanina kasi, sa City Hall din. Si Miguelito. May ginawa siya sa akin. Pinalis niya si Chona pero ako pinalapit niya. Pinilit niya akong masayain siya. Labag na labag sa loob ko pero ginawa ko. Pero pangalawa, pinilit niya akong halikan. Napaka-demonyo talaga ng pamilyang yan. Ang dapat sa mga yan, nakukulong at pinapatay. Lalong-lalo na yan si Mayor Miguelito. Ano sabi mo? Binastos ka ni Mayor? Bakit? Bakit? Ano nangyari? Nay, si Ponggay binastos ni Mayor eh. Kailan nangyari yun? Kanina, sa City Hall, habang nag-duty kami ni Chona bilang close-in security niya. Tarantado siya. Di ko Mayor siya, pwede kanyang bastusin. Huwag kang mag-alala, Tay. Sinampulan ko na yung manyakis na yun. Kung akala niya papalagpasin ko to, nagkakamali siya. Bakit, Ponggay? Anong plano mo? Sasampang ko siya ng kaso. Idedemanda ko siya ng sexual harassment. Pero anak, hindi ganun kadali yun eh. Makapangyarihan ng mga gerero, kahit ilang kaso pa isampa natin sa kanila, makakalusot yung mga yun. Mali kayo, Mang Mauro. Tama si Ponggay. Dapat sampahan niyo siya ng kaso para magpatong-patong ang kaso laban sa kanya at matanggal siya sa pwesto. Tama ka. Kung walang kikilos at lalaban, pare-parehong walang mangyayari sa atin. Tutulong ako sa inyo. Meron akong ebidensya laban sa kanila. Ano yun, Tay? Ito. Mga droga to. Tay, saan mo nakuha to? Nakuha ko yan sa isang transaksyon namin. Na-videohan ko yung bar kung saan namin tinatago yung droga. Anong droga? Paano? Paano nangyari yun? Linda, Nay. Okay. Siguro panahon na para malaman niyo yung totoo. Ang totoo, nagkatrabaho ko kay Vice Mayor Roberto.
Ano? Hindi ba sila nagpahamak sa'yo? 2 taong ka nakulong. Oo nga, pumasok ka na naman doon. Ano naman ba itong ginagawa mo? Tay, di ba delikado yun? Alam ko. Pero kaya ako pumasok sa kanya dahil gusto kong gumanti sa lahat ng pagkakamaling ginawa niya sa akin. Tama kayo. Kaya naghihirap ang mga taga-Maynila dahil sa mga gerero. Pero ngayon may ebidensya tayo. Yan ang magpapabagsak sa kanila. Mang Mauro, tutulungan namin kayo. Kung gusto nyo talagang gumanti sa mga gerero, kinakailangan natin ipakita sa lahat ng mga tao ang laman ng bidyong yan. Sigurado ikababagsak nila yan. At sigurado ako, hindi na sila makakawala dyan. Hindi ba delikado kung ibanggain ng mga girero? Kapag natakot tayo, at lahat tayo hindi nagsalita at kumilos, sigurado akong lahat sa atin walang mangyayari. Patuloy na walang mangyayari sa Maynila. Handa akong tumestigo. Handa akong ilabas ang video sa ikababagsak ng mga gerero. Mamatay na kayong lahat!